Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa YouTube channel ko, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, dito, ang maganda dito sa talakayan ko, mahaba-haba ito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, pagpasok namin, patapos ka na. Doon po kasi sa iba kong social media platforms, medyo maiksi ang talakayan. Dito po mahaba. Kaya regular na po ninyo itong subaybayan, itong aking talakayan dito sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Regular na rin pong abangan ang talakayang ito sa Informador Facebook page. Ayan. Oh, mga kabunyog, itong si Robin Hood Padilla. Yeah. Aalis daw siya sa Pilipinas. Pinag-iisipan niya na raw ng kanyang pamilya na sa abroad na tumira, sa ibang bansa na. Sabi ni Robin Padilla, wala na daw siyang nakikitang future sa sistema dito sa bansa. ha? Mga kabunyog, yan ang litaniya ni Padilla. ha? Imagine niyo yan, Senador ka ng Pilipinas, Senador ka ng Pilipinas, ganyan yung lumalabas sa bibig mo. Ay talaga, ha? Talagang matindi itong top-notcher na senador na ito ng mga DDS, Hmm? Imaginin mo, senador ka, ha? Ikaw yung ganyan yung lumalabas sa bibig mo na plano niya na raw umalis sa Pilipinas dahil wala na raw kinabukasan ang sistema dito. Sa totoo lang, totoo naman yan na ang mamamayang Pilipino nadidismaya na sa takbo ng buhay sa Pilipinas. Grabing kahirapan. Mm, Pero ang mamamayang Pilipino nadidismaya dahil sa korupsyon. Nakikita ng taong bayan na habang hirap na hirap ang taong bayan, ang mga politiko naman nagpapayaman sa kapangyarihan. At yung sistema na yan, nadidismaya ang taong bayan dyan. Ngayon, kasama ng ikinakadismaya ng taong bayan, Robin Hood Padilla, kayong mga politiko, lalo na kayo. Wala naman kayong nagagawa sa Senado eh. Nanalo lang naman kayo dahil sa kasikatan nyo eh. Ay ang eleksyon kasi sa Pilipinas, pag sikat ka, ay siyempre senador. Kailangan sikat ka. Siyempre artista ka, di mananalo ka. Kaya ka nanalo dahil sa ganun. Ngayon, dahil ang mga politiko sa Pilipinas na nakakaupo sa pwesto ay mga tulad mo, yun. Kaya walang futuro, walang kinabukasan. Isang dahilan ng kawalan ng kinabukasan ng ating bayan, ang isa sa mga dahilan ng madilim na kinabukasan ng ating bayan ay kayong mga trapong politiko. Hindi lang naman yung mga korapte ang mga tulad mo na nakakaupo sa gobyerno, wala namang nagagawa. Nakaupo lang sa gobyerno dahil nanalo, dahil nga sikat. Kaya ang eleksyon sa Pilipinas, kung hindi man pera, popularity. Salamat na nga lang, dahil din sa iyo yan, Robin, nung nakita na wala ka namang nagagawa, hindi na nanalo si Philip Salvador nitong nakaraang elections. Hindi na nanalo si Jimmy Bundok, hindi na nanalo si Willie Revillame at saka si Bong Revilla. Kaya sa isang banda rin, may nakikita rin tayong pag-asa. May nakikita rin ang taong bayan, may nakikita ring pag-asa. Dahil kahit papano nakita sa iyo, Robin, ang tulad mo na artista, sikat nga pero wala namang nagagawa. Dahil sa nakita sa iyo, hindi na ibinuto ang mga artista tulad ni Willie Revillame, ni Philip Salvador, si Bong Revilla. Kaya kahit papano, yung hindi na nabawasan na yung mga nanalong artista lalo sa senador, ibig sabihin yan, may nakikita na rin tayo kahit papanong pagbabago. Kaya Robin Padilla, ang isa sa mga dahilan nang nawawala ang pag-asa sa Pilipinas kapag nakikita na ang mga nakaupo sa Senado ay mga tulad mo, si Bongo, sila Marcoleta, si Bato, yan. Pag nakikita kayo, yun, lalong tumitibay parang nawawala ang tiwala ng mga Pilipino. Pero at least naman,
Kahit naman gano'n, mayroon din tayong nababanaag na maganda naman tulad ng nangyari nung 2025, ha? Maraming artista hindi na nanalo nung 2025. At least, ibig sabihin niyan may level na rin ng kamulatan ang taong bayan. Nakatulong ka dun, Robin, kasi nakita ng taong bayan na wala kang nagawa. Ah, na hindi pupuwede na dahil lang sikat tulad nila Bong Revilla at ni Willie Revillame ay iboboto, lalo na Philip Salvador. Ah, kaya salamat din sa iyo, Robin. Nabawasan na ang mga nanalong artista sa eleksyon 20. At least may nakikita rin kaming pag-asa ang mamamayan. Pero ikaw pa ngayon ang maghahayag ng parang ikaw pa yung maghahayag ng pagkadismaya. Ikaw nga yung isa sa mga dahilan ng pagkadismaya ng taong bayan eh. At saka napoprostrate ka umano sa pag-iral ng sistema. O bakit ka panatiko sa mga Duterte? O anong sistema ang pinairal ng mga Duterte sa bansang ito? Sabi pa ni Rubin mga kabunyo, ha? Ano daw, pag nanalo daw si Sara, magpapa-appoint daw siya sa posisyon sa gobyerno, gagawin niya daw uli yung ginawa ni Digong na mga pagpatay noon. Sus naman. Ha? Kaya nga nakasuhan sa ICC si Duterte dahil sa ginawa na yun. Yan ang problema sa inyo. Hmm? Yan ang problema sa inyo, nila Bongo, nila Bato, nila Marcoleta. Kayo actually, nang nanalo kayo, lalo na nang nag-top notcher si Bongo, nanalo sila Marcoleta at Bato, totoo yan. Ang mamamayan din ay anon rin, ha? Ang mamamayang mulat sa nangyayari sa bayan, napuprostrate din. Pero kahit naman napuprostrate kami sa mga nangyayari sa bayan, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Hmm? Hindi pa rin nawawala ng pag-asa kasi darating din ng araw, ang mga tulad nyo, hindi na yan mananalo. Pag naliwanagan ng taong bayan, namulat na sa totoong mga nangyayari sa bansa, ah, hindi na mananalo ang mga tulad nyo, Rubin. So 2025 election, nakita na yan, at least mayroon ng pag-asa. Mayroon ng pag-asa. Hindi nawawala ang pag-asa ng taong bayan. Ikaw pa ang may ganang magsabing nawawalan ka ng pag-asa, doon ka natitira sa ibang bansa. Ikaw nga yung isa sa mga dahilan. Kayo nga, ang mga katulad mo nga, kayo nila Bongo, nila Bato, nila Marcoleta, kayo nga ang isa sa mga dahilan. Bakit ang mamamayang Pilipino parang nadidismaya na sa nangyayari sa bansang ito? Tapos ngayon, ikaw pa ang may ganang ano niyan, ah, ah, para namang ang grupo ninyo o kayo sa mga pro Duterte, para namang ang ginawa nyo sa bansa ay maganda. Ang daming ang patayan na naganap sa ilalim ng mga iniidolo mong si Duterte. Ang korupsyon, grabe rin. No? Tapos ngayon, sasabihin mo na puprostrate ka. Nadidismaya ka. Nadidismaya ang taong bayan sa inyo. Kaya lang, marami pa rin kayong nabubudol. Pero sa bandang huli rin, mamumulat din ang mamamayan. Naniniwala kami niya. Kaya, sana sa susunod, patuloy pang mamulat ang mamamayan at hindi na manalo ang mga katulad mo, Rupin. Nangyari na yan noong 25, nakita na natin. Nabawasan na yung mga artista, hindi na nanalo. Pero mayroon pa rin. Nanalo naman si Marcoleta, nanalo si Bongo, si Bato. Pero sa susunod na mga eleksyon, unti-unti naman, lalo na ngayon, nahubaran si Sara Duterte, lalabas na yan, mamumulat na rin ang taong bayan. Naniniwala kami dyan. Dito namang si Topacio, binibira si Attorney Matibag, ang NBI director. Puppet daw si Matibag. Naglabas ng statement ang PDP Laban. Binibira nila itong si Attorney Matibag, director ng National Bureau of Investigation, dahil nga sa ginawa ng NBI na pag-raid doon sa nightclub na di umano ay pag-aari ng korporasyon na ang president ay yung asawa ni Mike Defensor, officer din yung anak ni Mike Defensor. O ngayon, dahil kinasuhan ng NBI sa Pasig City Prosecutor's Office, kinasuhan yung asawa ni Mike at yung anak nito ni Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor,
political harassment. O yan din yung sabi ng mga kakampi ni Mike, yung mga DDS, PDP Laban. Ang PDP Laban naglabas ng pahayag. Ah, at itong si Topacio ang naglabas ng pahayag na yon. Sabi ni Topacio, puppet daw si Matibag. Ang ibig niyang sabihin ng puppet, parang si Matibag linagay diyan para maging sunod-sunuran kung anong pinapagawa ng Pangulong Marcos o ng Administrasyong Marcos. Pero sinagot na yan ni Matibag. Sabi ni Attorney Matibag, actually, durog nga doon sila Topacio at saka ang mga DDS sa sagot ni Matibag. Bakit daw, bakit daw inaakusahan siya na puppet o kaya namumulitika? Kung ayaw daw ni Mike Defensor na makasuhan yung kanyang asawa at sa kanyang mga anak o ang kanyang anak, hindi niya daw dapat sinangkot sa negosyong gano'n. Tama naman. May punto rin naman si may punto rin naman si Attorney Matibag. Kung ayaw daw na kasi ngayon nagrereklamo si Mike Defensor, dinadamay daw yung pamilya. Ang sabi ni Attorney Matibag, kung ayaw mo sana na makasuhan yung asawa mo at ang anak mo, wag mong isasangkot sa ganyang negosyo. At saka sinagot din ni Attorney Matibag yung sabi ni Mike Defensor na wala daw silang alam diyan sa negosyo na yan, ang sa kanila daw building. Ang sa kanila building lang. At saka yung daw na yon, yung saka wala na daw yan, hindi na daw nagninegosyo yung na yan, yung KTV na yan. Hindi na daw nagninegosyo yan. Kaya lang ang sabi ni yung sabi ni Attorney Matibag, kapipirma ang may lease contract nga ang nakapirma asawa ni Mike Defensor, yung Jolie Defensor. At yung business permit, ang nag-renew ng business permit ngayong taon, ang nakapirma din ay si Julie Defensor. O kaya sabi ni Attorney Matibag, paano sinasabing hindi operational? Kare-renew nga lang ng business permit. At saka paano masasabing hindi involved ang pamilya ni Mike Defensor, ang nakapirma sa mga kontrata at sa mga business permits, asawa niya. O yun, medyo nga yun. Seryoso nga yung na yun, sagot na yan ni Attorney Melvin Matibag. Kaya sabi ni Attorney Melvin, sagutin na lang ng kampo ni Mike Defensor yung mga ebidensya nila. Pero yung sabihin daw na hindi involved yung pamilya ni Mike Defensor diyan, hindi daw totoo, may mga ebidensya sila. At kung nakasuhan man ang pamilya ni Mike Defensor, hindi yun dahil sa pamumulitika. Nasangkot sila sa kaso na yan. Kaya nila yan, panagutan nila yan. Hindi dahil pinupolitika si Mike Defensor. Kaya lang siyempre, on the rescue yung mga DDS, pinapalabas nila pamumulitika. Ito daw si Matibag ay puppet, parang utusan ng Marcos para gipitin yung mga kalaban sa politika. Pero maganda rin yung paliwanag ni Matibag, hindi naman daw tungkol sa politika lang ang mga kasong iniimbestigahan ng NBI. Ang dami daw nilang mga ni-raid, inaresto, kinasuhan. Hindi naman tungkol daw sa mga personalities na may kaugnayan sa politika. Kaya hindi daw totoo yung akusasyon sa NBI na ito'y nagiging puppet o ginagamit ng administrasyon para gipitin ang mga kalaban sa politika. Anyway, yan? Actually, hindi dapat nagrereklamo niyan sila Mike Defensor saka sila Topacio. Kahit naman nung panahon ni GMA, ginagawa rin nila Mike yan. Kahit panahon ni Duterte, lalo namang ginawa ni Duterte yan. Tapos ngayon sa panahon ni PBBM, nakakaranas sila ng ganyan, magrereklamo sila ng pamumulitika o political harassment. Wag nyo nga kami, Topacio. Wag ka nga, Topacio. Puppet. O puppet daw ng administrasyong Marcos si Matibag. Bakit kayo, Topacio? Bakit yung mga tao ni Duterte? Di ba mga puppet din kayo ni Duterte? Kung makapagsalita kayo, parang kayo hindi rin ganun eh. Ang buhay ay weather-weather lang. Kung ano kayo nung panahon ni Duterte ng administrasyon, ganyan din ngayon. Ginawa nyo rin yan nung panahon ni Duterte. Ginawa rin yun yan nung panahon ni Arroyo.
O ngayon may nakikita kayong mga ganyan, pamumulitikaan niya, political harassment, political persecution. O, di a dose of your own medicine yan. Yung pinagagawa ninyo ngayon, nararanasan nyo ngayon, anong tawag diyan? Karma? Karma yan, di ba? O, God, ano yan? Anong tawag dito? Ah, anong ano diyan? Ha? Ang weather ang buhay ay weather lang. O yan, sabi ni Erap. Ha? O ito, barado si Sara Duterte ni Heidi Mendoza. Barado si Sara Duterte ni Heidi Mendoza. Bakit? Eh mga kabunyog eh. Ha? Naglabas kasi ng statement si Sara Duterte. Ngayon, ha? Ang statement ni Sara Duterte, reaksyon doon sa nangyaring yung hearing sa Kamara sa Justice Committee. Hmm? Sabi kasi ni Sara Duterte doon sa statement niya, ano pa yan formal na statement pa yan, may logo ng Office of the Vice President. Ang sinasabi ni Sara Duterte, pinag-initan daw siya ng administrasyon dahil hindi daw siya pumirma doon sa budget. Yun yung sabi ni Sara. Ha? Nagsimula daw kasi yung pag-initan siya ng administrasyon nang hindi daw siya pumirma sa budget. Ayun. Ganun yung pagkakasabi ni Sara. Ha? Eh ngayon, ang reaksyon ni Heidi Mendoza, sabi ni Heidi Mendoza, o sabi ni Duterte sa statement niya, ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Sabi yan ni Sara, nagsimula daw siyang pag-initan ng administrasyon nung hindi daw siya pumirma sa national budget na hindi niya daw kayang ipagtanggol sa taong bayan. O ngayon, anong bara sa kanya anong pambabara sa kanya ni Heidi Mendoza? Matindi to. Palusot pa more. Wala pong kailangang pirmahan sa budget ang Vice President. Oo nga naman. Oo nga naman. Ano namang perma ni Sara sa budget ang kailangan? Ha? Ano namang perma ang kailangan? Pumipirma ba ang Vice President sa national budget? Ano bang klase ito? Feeling presidente na ito si Sara. Ha? Feeling presidente na ito. Unang-una, ang Office of the Vice President ay nagpipresent ng proposed budget niya. Nagpo-propose siya ng budget niya. Ang sinasubmit yan sa DBM kasi ang DBM yung naghahanda ng National Expenditure Program Yung national budget, yung proposed budget, piniprepare ng DBM. Lahat ng departamento at opisina ng gobyerno nagsasubmit sa DBM. So, ang nagpiprepare ay DBM. So, pagka-prepare niya ng DBM, magiging na yan NEP, ipapasa na yan sa House para simulan na ang deliberation ng budget. Pinapatawag doon ng Office of the Vice President, i-depend niya yung budget niya. Kung secretary siya ng DepEd noon, a-attend siya, i-depend niya yung budget niya sa Congress. Pagkatapos niyan sa Congress, sa Senate naman, kung mayroong conflicting na versions ang Senate at saka ang House, i-reconcile yan sa BICAM. Pagkatapos, mapapasa na yung budget na, yung talagang aprobadong budget na ng House, ipapadala na sa President, sa Pangulo, para aprubahan yung budget o kaya ibito o kaya may ilang portions na ibibito or items tapos aprubahan na. Magiging na siyang GAA. Nasaan doon yung pagpirma ni Sara? Nasaan naman doon sa proseso na yun na sinabi ko? para namang napaka-importante ng role ng Vice President sa crafting ng budget. Kasi ang sinasabi ni Sara, pinag-initan daw siya dahil hindi daw siya pumirma sa national budget. Kasi hindi daw siya kumbinsido, hindi niya daw kayang ipagtanggol. Pero saang bahagi doon pumipirma ang Vice President? Kailangan ba ang pirma ng Vice President sa national budget? Siya nga ang humihingi ng budget niya. Nagpo-propose ang budget ng Vice President, sinasubmit sa DBM para isabay ng DBM sa pag-prepare ng budget. Ngayon, kung DepEd Secretary siya,
Oh, nung DepEd secretary siya, oh, nung prepare din ng budget ang DepEd, sinasubmit din yan sa DBM, sinasabay din doon. O nasaan doon? Parang ano eh, ang nag-a-approve ng budget ay ang presidente. Doon kailangan ang pirma ng presidente. Wala, hindi kailangan doon ang pirma ng vice president. Ano ba naman tong si Sara Duterte? Pumasa ba ito sa constitutional law? Ha? Pumasa ba ito sa constitutional law? Ito talaga may ano eh, marami ito si Sarang mga ginagawa at sinasabi na hindi mo alam, abogada ba ito? Alam niya ba talaga ang budget process? Ewan ko. Ha? Kaya matinding matinding bara ang inabot galing kay Heidi Mendoza eh. Sabi ni Heidi Mendoza, ha? Palusot pa more. Ha? Saan ba yung ano? Saan ba kailangan ang perma ng vice presidente? Ay si Heidi Mendoza, ano yan? Dating COA yan. Ha? COA commissioner yan nung panahon ni Pinoy. Oh. Kaya ngayon, ito kasing si Sara, imaginein mo maglalabas ka ng statement, ha? Sasabihin mo, nagsimula daw siyang pag-initan ng administrasyon dahil hindi daw siya pumirma sa budget. Wow. Ha? Kahit sa deliberation sa budget, hindi siya part nun. Hindi naman siya member ng Congress. Vice President siya. Oh, ang role ng Vice President, mag-propose ng budget niya. Isasubmit sa DBM. Pag-submit ng pag-submit ng DBM at ng executive, yung NEP, kasama na yung budget ng Vice President. Kung DepEd Secretary siya, yung budget ng DepEd. Oh. Pagdaan yan sa Congress, tapos babalik sa presidente para pirmahan ng presidente. Nasaan doon ang vice president? Ewan ko. Ha? Ha? Tapos marami pa tayong mga DDS na nakikita, nagsasabi, hindi, kailangan din ang pirma ng ni Sara doon kasi secretary siya ng DepEd. Ay, sus naman mga kabunyog ano ba yan? Ha? Ay, sus. Oh, magandang araw mga kabunyog mga kabayan. Ano, mabuhay po tayo.